Galingan nyo ha, para sa'yo itong ginagawa namin, kaya galingan mo. June 11, araw ng Miyerkules, nang may bigla ang kaming tawag na natanggap. Para matapos na yung kalbaryo ni Ate Ninya. Ang lahat ng kasamahan ko ay talagang pursigido na matuloy ito dahil alam nga rin nila na isa ito sa posibilidad na makakatulong sa hinaharap na problema ni Ate Ninya. Guys, good day po sa lahat at meron tayong biglaan ngayon na pangyayari. Hindi namin na-expect. Totally, dapat ngayong araw ay magpapahinga muna kami ni JM kasi nga ilang araw din tayo na pagod puyat. So sabi ko pahinga muna kami ngayon. Kaso nga na nakatanggap kami ng message galing po kay Ate Lynn sa pinsan ni Ate Ninya na tayo daw po ay pinapupunta na ngayon sa RTIA para po ma-ere ng alas 2. So ang oras na ngayon ay mag-alas 12 na. Late na kaming na-inform. So halos 10 na mahigit nung minessage kami ng RTIA. So sabi ko nga biglaan naman, ang layo pa naman natin. Dapat daw pati mas maaga-aga tayo sa alas 2 kasi i-briefing pa ganyan. So yun, biglaan talaga to guys, biglaan. Kami ni JM talaga paspasa na kilos to. Si JM nga nagawa pang maghugas ng sasakyan. Kasi sobrang dumi kahapon, may anak kasi ni Ate Ninya nagsuka sa likod. Tapos may mga dumi ng bata. So nalinisan naman ni JM bago kami umalis. So ngayon kinakailangan natin gawin guys ay mabilisang patakbo pero safe dapat. Okay, mag-seatbelt pala tayo. Para na sa ganun ay umabot tayo. Kasi dadaanan pa natin si Kuya Mark. Pati sila Ate Ninya, ganun din, dadaanan pa natin. So kita-kits tayo guys dun sa location ni Kuya Mark. Maging ang mga kasamahan namin ng oras na ito ay talagang gulat na gulat sa biglaang pagtawag. Kaya't wala kaming magagawa kung hindi magmadali at habulin ng oras. Guys, finally we're here sa location po ni Kuya Mark. At hopefully nandiyan na siya para nang sa ganun dire-diretso kasi tumawag ang RTIA sa atin. At ang sabi po ay dapat hindi lang pala alas 2, dapat alauna nandoon na tayo. So ngayon ay 11:59. Meron na lang tayong isang oras para biyahihin mula dito sa San Juan patungo po ng Batangas City. So sa tansya ko alam ko higit ito isang oras pero susubukan nating mapagkasya tong magiging biyahe natin. Sa totoo lang medyo delikado yung ganito na tayo sobrang nagmamadali kasi nga alam niyo naman nasa kalsada tayo pero wala tayong magagawa kundi habulin yung oras kasi sayang din yung opportunity para sa case ni Ate Ninya na to. So yun, dito na kami at sana dito na si Kuya Mark dito sa meet up place namin. At nang makarating nga kami kung saan ang pinag-usapan namin o madalas na pinagtatagpuan namin ni Kuya Mark sa tuwing may lakad kami ay nandirito na nga siya. At ako naman ay agad-agad din bumaba ng aming sasakyan para nang sa ganon ay kamustahin din si Kuya Mark sa mga nakalipas na araw. At mukhang handang-handa na rin siya. Dito na kami sa trangka. Nandiyan na po kayo sa trangka? Oo. Sige po, at kasama na namin dito si Kuya Mark. Diyan na lang po kami diretso, malapit naman na to. Oo, sige, nandito na kami sa labas. Nagtawag po. Dito na namin kayo tayo. Nagtawag po yung RTIA, dapat alauna daw ay nandun na tayo. Opo, sige. Sige po, sige. Oo, nagsabi nga sa akin kung na i-debriefing. Oo nga po. Idadaanan daw natin yung blotter ng police station. Dadaan pa po tayo ng bayan ng Rosario? Ite-text ko kasi siya. Sabi ko nga, pinakuha po sa atin yung police report. Okay, hindi ibig sabihin dadaan pa nga tayo ng sentro ng Rosario. Opo. Sa PNP? Oo. Ite-text ko na lang si ma'am. Kung hindi ibibigay, so diretso na tayo. Sige po, sige po. Kasi ayaw nga daw ibigay sa Rapitol po eh. Okay, sige po. So yun guys, kasama namin si Kuya Mark at nagagas muna kami. Nandun naman na daw sila sa trangka at nag-aantay na din siguro doon. Medyo nahirapan lang doon sila lumabas kanina kasi may patayatan na nilalabas doon sa lugar nila. Kuya Mark, kamusta ka po? Okay ka naman? Ayos ka lang? Parang nangihina ka. Parang nangihina si Kuya Mark Bakit? May problema ka ba? Wala po. Wala naman? Okay. So sige, biyahe na ulit tayo after net namin magpagas. I'll be picture perfect and make you happy.
Pasok ko kayo, pasok. Hello po. Lagi po kayo nasasalubong ha. Naka-tricycle ako yan, no? Oo nga. Naghatid. Ah, O, taga-Quezon din ako dati. salamat, Nay. Sige ho. Sige ho. Kamusta kayo? Oo, talaga ako hindi makakahinga. Ready na ho kayo? Ready na. Sige, galingan nyo ha. Ate Ninya, galingan mo ha. Apa. Oh, para sa iyo itong ginagawa namin ha. Kaya galingan mo. O, tara na, para umabot tayo. Iba't ibang emosyon ang nakikita namin sa mga kasamahan namin ngayon. Merong natatakot, meron namang kinakabahan. At meron din namang masaya dahil nga natuloy ang matagal ng gusto ng mga tao. That don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. At habang nagbabiyahe nga kami ay talagang nag-worry din ako kasi nga hindi ko alam kung aabot ba kami sa ibinigay na oras sa amin. Dahil nga mayroong pang briefing na baka kapag hindi kami umabot ay may posibilidad na hindi matutuloy ang mga naging lakad namin na ito. You were always there for me, and we could talk for hours. I don't know what happened to us. Pero ganun at ganun pa man, syempre hindi tayo papayag na hindi tayo aabot dahil matagal natin itong inantay. Gagawin natin ang lahat ng makakain natin sa kalsada na may kasamang pag-iingat. Baby, I'm too fed. So guys, dito na kami ngayon matapos yung isang oras namin na naging biyahe for the third times na punta namin dito ay ngayon na mangyayari yung yung mga nilalakad namin ng kanyang mga pinsan, kapatid, yung mga sakripisyo din namin ng ilang araw na pagbalik-balik dito ay ito na po yun, no? At alas 2 yung ere, so may briefing pa so kami naman ay bababa na din para masimula na yung briefing kasi nga alas 2 sakto siguro ito yung ere na. Dapat pala guys, sa main talaga dapat ito, so hindi lang kami namin na-update yata dito sa Batangas, dapat ito ay ere sa main talaga, sa Mandaluyong dapat pupunta kami ngayong araw dapat. Ang expected nga daw nila doon, pero since late na, wala nang at hindi rin nga kami na-inform, ay dito na lang sa Batangas i-ere. Doon pa din naman yata sa channel na yon ng RTIA papalabas ito. Okay, so update ako mamaya, pasok muna kami doon sa loob. At nang makarating nga kami dito ay nag-aantay na mga staff sa amin dahil nga magkakaroon pa kami ng meeting bago sumalang sa ere. At kagaya nga ng mga nakalipas na pagpunta namin dito, talagang bawal dito ang kamera, kaya't kami ay nire-respeto namin ang kanilang policy dito. At ng mga oras na ito ay tapos na ang naging ere ng interview kay Ate Ninya sa RTIA. At napakaraming nangyari din ng mga oras na ito at napakadami din naming naging pag-uusap patungkol sa kung ano yung mga pwedeng maitulong ng RTIA sa kaso na hinaharap ni Ate Ninya sa kanyang ama. Okay guys, at kakatapos lang sa RTIA, nanginginig-ginig pa yung boses ko. Ako yung natatakot sa inyo. Ini-interview kayo. Si Kuya Mark, namin naman niya na kinakabahan talaga siya. Kaya medyo nalilito siya sa isasagot. Pero sabi ko nga, naunawa naman kasi. Tsaka ano din naman talaga, di ba? Talagang hindi makabisita si Kuya Mark doon. Talaga totoo yun. Di ba? Oo, totoo yun kasi nga, yung galit din niya sa tatay niya, hindi niya kaya harapin. Yun yung sinasabi niya, kaya hindi siya nakakabisita. Pero ngayon na okay na lahat, sana naman Kuya Mark, bilang magkapatid kayo, sana magkaroon pa din, hindi naman porke may mga asawa at pamilya na wala ng banding ang magkakapatid ay. Sana magkaroon kayo, dito lang naman din kami para mag-set ng mga banding nyo, ganyan.
kasama pamilya nyo. Diba? At salamat kay Ate Lynn, grabe yung paninindigan nila talaga kay Ate Ninya. Kaya napaka thankful, blessed ni Ate Ninya na nagkaroon, sabi ko nga, ng kamag-anak na ganito. Dahil hindi nga talaga lahat ng kamag-anak ganito sa mga ganitong pangyayari. Kaya salamat dahil din, alam niyo yun, dumating din si Ate Lynn, una-una nasa abroad siya nagkataon din talaga lahat di ba, na pinauwi. Tapos ito, nasimulan nga to na kumbaga masolusyonan. Nagka-connect sila. Ito yung kasi yung will ni God na mangyari para matapos na yung kalbaryo ni Ate Ninya. Tinapos na ni God yung paghihirap, sakripisyo ni Ate Ninya, di ba? Kaya salamat unang-una sa nasa taas, syempre, kasi siya yung, kundi dahil sa kanya hindi mangyayari to lahat. Siya yung may gabay nito lahat, kaya ito nangyari. Diba? So yun, salamat ulit. At ngayon, pauwi na muna kami. Anong oras na ba dyan, JM? 3:57. Okay, sige, titingnan natin kung abot pa tayo. Okay, kita-kits na lang tayo dun, kung saan man makapag-vlog ulit. Everybody makes mistakes, 'cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify. Pare-parehas kami na humahanga sa ipinakitang tapang ni Ate Ninya sa mga naging interview sa kanya on air. Nakikita nga namin sa kanya na talagang palaban na siya o gustong-gusto niya na talaga na mahinto kung ano man yung sakripisyo niya sa napakatagal na panahon. At ganun din naman ang kanyang mga kasamahan. Talagang bilib din ako dahil talagang handa nilang tindigan o handa nilang ipaglaban si Ate Ninya sa kaso na ito. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. Pare-pareho naming alam na itong kaso na ito ay marami pang pagdadaanan. Pero isa lang ang gusto naming mangyari, na lahat kami na nandirito sa likod ni Ate Ninya ay tatayo para sa kanya. When we were in love, you were always there for me, and we could talk for hours. I don't know what happened to us. Oh, 'cause we bring each other down right now, and I don't even know why. You know, I really think it's time we say goodbye. So guys, finally andito na kami ngayon sa Rosario. At inakit ko nga sila na mag-ano muna kami, magkumain muna kami. At dito may alam naman silang pwede namin kainan. Ay kakain muna po kami at pare-pares kaming gutom na. Sabi ko, ititreat muna natin sila. Dahil sa tutuwa din ako sa pautay-utay na hindi nga lang pautay-utay, actually sobrang bilis din na mga pangyayari. Ito na yung hiling nating lahat at sobrang sarap pala sa pakiramdam kasi kanina ay pinasalamatan din tayo doon sa traffic toll point action sa Manila. Hindi ko naman hinihingi, hindi ko naman hinahangad. Sa totoo nga lang, sabi ko, doon lang ako, basta nasa likod lang ako, ganito ganyan. Kahit hindi naman ako kausapin o ano man. Basta nandun lang ako nakasuporta sa kanila. Masaya na ako noon. Gagawin ko naman yung part ko para sa case na ito ni Ate Ninya. Buwan, nagpapasalamat lang din ako. Kikwentuhan nga kami na lahat kami ay talagang kinonekta ni God para sa loob ng 11 years na paghihirap natin niya ay ibinigay na ni God yung panahon para tapusin yung kasamaan na bumabalot nga sa buhay ni Ate Ninya. Ito na yun, sana magtuloy-tuloy na to. Ayun, syempre nagpapasalamat din ako sa kasama natin kay JM, ayan, na bagay nakakasaksi na ng mga pangyayari na ganito na siyempre yung buhay din nila dun sa kanila, normal na tao lang, hindi walang mga ganito-ganito. So ayun, at sa team ko, ayun, salamat din kasi naniwala tayo lahat na kaya nating panindigan kung ano yung sinabi natin na tatapusin natin tong laban na to kasama ang pamilya natin niya. At ito na nga po yun. Kaya ayun, update na lang kami. Kakain muna po kami dito sa Rosario. Nandun na sila. At sana happy na din ang lahat sa mga nangyayari po ngayon. So yun, kita-kits lang tayo.
Sa totoo lang, napakarami naming nakahandang plano para maranasan ni Ate Ninya yung hindi niya naranasan noong mga panahon na nakakulong siya sa poder ng kanyang ama. Nakakatuwa ding isipin na matagal-tagal na rin pala yung pinagsamahan namin ni Ate Ninya. Dahil oo nga pala, marahil ay may mga hindi sa inyo nakapanood. Noong una kung saan ay hinanap natin sila na wala tayong kasiguraduhan kung matatagpuan ba natin sila at tatanggapin nila tayo sa kanilang tahanan. Dito na tayo ngayon sa trangka at nahanap na namin yung trangka ng pintuan. So magtatanong lang kami kung saan yung purok 6 kasi mahirap naman na didiretso na naman tayo sa kalsada na yan, mukhang malayo-layo na yan, tapos hindi natin alam kung saan yung pupuntahan natin. Kaya mas mainam na itanong natin yung barangay o purok 6, okay? Tara, tanong tayo. Hindi tayo magtanong sa mga magta-tricycle lang nila ito. Sumakit yung pa ako Magandang hapon kuya. Hinahanap namin yung purok 6, trangka purok 6. Diretso pa? Okay, tara. Salamat. Paloob pa, dire-diretso lang. Walang lilikuan. Wala, loose farm yun. Sakop ng loose farm. Yun nga. Loose farm. Okay, sige. Salamat. Hindi si Tony yung... Ang dami kasing Tony Si Kuya Tony, asawa niya ay si Ninya. Kilala niyo? Kanino asawa? Si Tony, tas ang asawa niya si Ninya. Purok 6. Purok 6. Ano apelido? Wala kasing sinabi sa amin basta ang kilala lang daw sa kanya ay Tony. Yung lalaki. Teka na. Sige nga, baka kilala ate. Wala yata masyadong chismosa dito sa Rosario, kaya hindi nila alam yung yung mga hinahanap natin guys. Wala masyadong mga duty. Loose Farm, nasan ka na? So, gate. Tanong ulit tayo dito guys. Tanong lang ng tanong, ganito talaga kapag may hinahanap. Loose farm. Okay, Loose Farm. Tama-tama. Alright, tanong tayo. May mga tao dyan sa tindahan. Tanong natin. Baka sakali tayo. Yung bahay na maligid. Baka yun. Ito na tayo yata guys. Baka ito na. Ayaw ka na. Finally, nahanap natin. Nakuha natin si Tiyaga. Okay, parada tayo na maayos. Tapos, tara, baba na tayo. So, kagaya na sabi ko guys, wala pa tong kasiguraduhan kung tayo ay papayagan na mag-vlog dito. So, baka yun, yung bahay nila. Tara, magtanong tayo. Kuya, magandang hapon. Hinahanap namin si Kuya Tony. Saan ang bahay niya? Tony. Ang pangalan ng asawa niya si Ninya? Ayun na, kaya. Yung kabila na yun? Arin ko yung bahay na rin. Nausap na yun. May tao dyan? Ngayon? Sabay ka na yun. Dito na daw. So, finally guys, nahanap na natin. Pero, kinakailangan muna nating magpaalam. Doon ka na, Kuya Tony, kung papayag ba sila na mag-vlog sila. O na pasukin natin yung kwento ng buhay nila at makatulong tayo. Diba? So, finally, narating natin. Akala ko, yung sinabi ni tatay kanina na sapa, akala ko naman talagang asin tatawid tayo ng sapa. Kaya tinanong ko sa kanya na kaya ba na ang sasakyan namin na tumawid. Walang problemang itawid natin, basta kaya. At sabi naman niya kaya. Yung pala,
yung sapa niya, wala naman siya talagang totally tubig. Kumbaga, siguro pag may ano lang, tsaka lang siya nagkakaroon ng tubig, ganyan. So, grabe yung bahay. Tagilid na. Grabe, guys. Tatanong muna natin, so cut ko muna tong camera. Kung iisipin mong mabuti, parang kailan lang ay hinahanap pa natin sila, ngayon ay nasa ganito na tayong sitwasyon sa buhay ni Ate Ninya. Kaya't sana tayong lahat ay huwag bibitiw upang ipag-pray si Ate Ninya sa mga darating pa niyang pagsubok na haharapin sa kaso laban sa kanyang ama.